Pinapapunta siya ni Moira sa warehouse kung nasaan ang lolo Pepe niya at para daw pag-usapan nila ang plano sa lolo niya. At walang nakakaalam sa Apex na umalis siya, kaya ang alam sa Apex ngayon ay nawawala siya. Samantala sa warehouse, hindi nagawa ni Don Pepe tumakas dahil bigla siya nahuli ni Balahadja. Bigla siya sinuntok ni Balahadja at sinabihan siyang, "Subukan mo ulit tumakas, kundi papatayin ka na namin." Kinakabahan si Don Pepe. Hindi na alam ni Don Pepe kung ano ang gagawin niya, kung paano siya makakatakas. Maya-maya dumating na si Zoe sa warehouse. Sinalubong siya ni Moira. Tinanong ni Zoe si Moira kung asaan daw ang lolo Pepe niya. Sabi ni Moira, andun siya sa loob kung gusto mo puntahan mo. Maya-maya pumasok si Zoe sa loob. Nakita niya ang lolo Pepe niya. Nagulat siya sa nakita niya. Naaawa siya dito dahil duguan ang mukha neto. At nakatali ng mahigpit ang mga kamay at paa neto sa upuan. Naaawa si Zoe. Natutulog ang lolo niya habang nakaupo ito. Gusto niyang pakawalan ng lolo niya. Naiiyak si Zoe sa nakikita niya sa lolo. Nilapitan niya si Don Pepe. Niyakap niya ito. Umiyak si Zoe dahil awang-awa na siya sa lolo niya. Nagising si Don Pepe. Nakita niya si Zoe. Bigla naiyak si Don Pepe. Sabi ni Don Pepe, "Zoe apo, tulungan mo ako." Umiyak si Zoe. Humarap siya kay Don Pepe. Humingi siya ng sorry dahil hindi niya magagawang tulungan ito. Sabi ni Zoe, "Lolo, sorry, hindi kita matutulungan. Baka patayin nila ako kapag tinulungan kita." Nagulat si Don Pepe. Sabi ni Don Pepe, napakasama talaga ng ugali ng Moira na yan. Kahit ikaw na sariling anak niya, gaganituhin niya. Umiiyak si Zoe at niyakap niya ulit si Don Pepe. Maya-maya lumapit si Moira. Sinabihan niya si Zoe na, "Tara dito Zoe, mag-uusap tayo." Sumunod naman si Zoe kay Moira. Sabi ni Zoe, "Bakit niyo sinaktan si Lolo Mami? Bakit ganon ang ginawa niyo sa kanya? Bakit duguan siya? Dapat hindi niyo ginawa yung ganon kay Lolo. Nakakaawa ang itsura niya, ma'am." Sabi ni Moira, "Pwede ba Zoe, wag mo siya matawag-tawag na Lolo? Bakit ka ba naaawa sa Lolo mo? At sa tingin mo ba naaawa siya sa'yo? Hindi ka na niya apo, kaya tinapon ka na niyang parang basura. At tinakwil ka na dahil hindi mo siya totoong lolo." Nagalit si Zoe, kaya sinigawan niya si Moira na hindi totoo yan. Hindi totoong tinakwil niya ako dahil lolo ko pa din siya kahit hindi kami magkadugo. Sabi ni Moira, "Totoo yan Zoe. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi kayo magkadugo." Bigla umiyak si Zoe. Maya-maya sinabi ni Moira na makinig ka Zoe sa plano na gagawin, kaya kung pwede lang makisama ka sa planong gagawin. Hindi alam ni Zoe kung susunod ba siya sa mami niya dahil awang-awa na siya kay Don Pepe. Samantala sa Eastridge Hospital, nagpunta sila Giselle, Robert at Annalyn. Habang nasa hallway sila, may nakapagsabi kay Giselle na nawawala daw si Zoe sa Apex. Wala daw ngayon sa Apex. Hindi nila alam na nasa likod lang nila si Doc Carlos. Nakikinig ito. Nang narinig ni Doc Carlos ang sinasabi ni Giselle na nawawala si Zoe, bigla siya nag-alala at bigla siya sumagot sa likod na nawawala si Zoe. Sabi ni Giselle, "Ano naman sa'yo ngayon Carlos kung nawawala nga si Zoe?" Kinabahan si Doc Carlos. Sabi ni Doc Carlos, "Baka naman hindi nawawala. Baka umiiwas lang siya sa mga taong pinag-iisipan siya ng masama." Nagtaka si Giselle sa sinabi ni Carlos. Nakatingin naman si Carlos kay Annalyn. Nakatingin din si Annalyn kay Doc Carlos. Nagtataka na si Annalyn. Sabi ni Giselle, "Bakit parang mas pumapanig ka pa ata kay Zoe?" Sabi ni Carlos, "Hindi ako pumapanig kay Zoe at wala akong koneksyon sa kanya." Sobrang nagtataka na talaga si Annalyn. Kaya tinanong niya si Carlos na, "Kung wala ka po koneksyon sa kanya, bakit ka po tumatawag sa kanya kanina?" Kinabahan si Doc Carlos. Hindi siya agad makapagsalita. Nag-iisip siya kung ano ang sasabihin niya. Sabi ni Doc Carlos, "May itatanong lang sana ako sa kanya kanina, kaya tumawag ako sa kanya. Kaso hindi naman sumasagot, kaya hindi na ako tumawag ulit. Tsaka iniisip ko na baka nagkita na kayo ni Zoe. Nag-aalala lang ako sa'yo Annalyn, kaya gusto ko tanungin si Zoe kung nagkita ba kayo. Dahil sabi ng nanay mo, pupunta ka ng Apex para maghanap ng ebidensya." Sabi ni Annalyn, "Bakit hindi ako ang tinawagan niyo, Doc Carlos?" Sabi ni Carlos, "Hindi kita makontak, baka nawalan ka ng signal. At gusto ko din tumulong sana sa paghahanap kay Don Pep." Natahimik si Annalyn, ngunit hindi pa din naniniwala si Giselle sa sinasabi ni Carlos. Iba ang kutob niya kay Carlos.
Parang may kakaibang tinatago ito. Maya-maya nagpaalam na si Robert at Giselle kay Annalyn at umalis na din si Carlos dahil may gagawin pa daw ito. Ngunit bago siya umalis, nagsabi siya kay Robert na huwag kayong mag-alala, tutulong ako sa paghahanap kay Don Pepe. Nagpasalamat naman si Rob. Samantala sa bahay ni Doc Carlos, pumunta sila Harry at Regan. Ngunit ang hindi nila alam nila Harry ay nasa loob ang inutusan na tao ni Moira para saktan si Lynette. Nung nag-doorbell si Harry, nagulat si Dax. Sinabihan niya si Lynette kung sino ang pinapunta ni Lynette. Sabi ni Lynette, hindi ko alam. Pupuntahan sana ni Lynette ngunit bigla siya pinigilan ni Dax. Sinabihan siya ni Dax na, ganito ang gagawin mo. Huwag ka magpapahalata na andito kami. Ayusin mo ang sarili mo, kundi papatayin ka namin. Napa-oo naman si Lynette. Maya-maya bumaba na si Lynette at ang dalawang lalaki. Nagtago si Dax at ang kasama neto sa likod. Nung pumunta si Lynette sa gate, binuksan niya ang gate at sabi ni Harry, naiihi na po ako Tita Lynette. Baka pwede makigamit ng CR. Walang nagawa si Lynette dahil bigla pumasok si Harry sa loob. Dumiretso ito sa Sumunod si Lynette kay Harry. Nagsabi si Lynette kay Harry na sandali. Bigla nag-alala si Lynette dahil baka bigla neto makita si Dax at madamay at saktan ni Dax si Harry. Nakasunod naman si Regan kay Lynette. Ngunit bigla napansin ni Regan ang isang lalaki na nagtatago sa likod ng pinto. Bigla niya sinabi kay Lynette na, may bisita ka po ba dito Tita Lynette? Parang may napansin ako na nakamas na clown. Nagulat si Lynette, kinakabahan siya. Sabi ni Lynette, wala naman Regan. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi na nagsalita si Regan. Pero tumingin pa din siya sa direksyon ng pinto kung saan nagtatago ang isang kasama ni Dax. Habang nasa CR si Harry, palabas na sana siya nang makita niya si Dax. Sabi ni Harry, sino ka? At maya-maya nakalapit na din si Lynette kay Harry. Nagsabi si Lynette na wag niyo sila idadamay, wag niyo sila at lumabas na din ang isang lalaki na kasama ni Dax. Nasa likod ito ni Regan. Natahimik si Regan dahil nagulat siya na tama nga ang iniisip niya na may ibang tao. Sabi ni Dax, magdikit-dikit kayo bilis at umakyat kayo sa itaas. Umiiyak naman si Lynette. Nagmamakaawa ito na kung pwede wag sasaktan at papatayin si Harry at Regan. Ngunit hindi nakikinig si Dax. May hawak silang baril. Nakatutok ito sa kanilang samantala si Harry nag-iisip siya kung paano makakatakas. Nagulat siya sa pangyayari. Nakikita niya ang Tita Lynette niya na nag-iiyak ito habang nagmamakaawa na kahit siya na lang daw ang saktan, wag lang daw sila idamay. Iniisip ni Harry na kailangan nila lumaban. Ngunit paano may mga baril na hawak? Napatingin siya kay Regan at ganon din si Regan tumingin sa kanya. Nagpaplano silang dalawa. Sabi ni Harry, sana daw ay maintindihan ni Regan kung anong plano ang gagawin nila dahil hindi sila pwedeng mag-usap. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.